Para sa pinakabagong balita, ikinagagalak naming makasama si Ambassador John Bolton, dating US National Security Advisor ni Pangulong Donald Trump at dating US Ambassador sa United Nations, live mula sa Washington. Salamat po sa pagsama sa amin. Madalas naming marinig ang Pangulo ng US na sinasabing gusto talaga ng Iran ang kasunduan. Ngayon, ang lantad na hakbang ng Islamikong Republika ay epektibong pumipreno sa mga pagsisikap diplomatiko nila sa US at itinuturo ang sisi sa pag-atake ng Israel sa Lebanon at Gaza. Ano ang opinyon mo sa hakbang ng rehimen na yon? Salamat sa imbitasyon. Para sa akin, bahagi ito ng propaganda ng Iran. Sa tingin ko, sinusubukan nilang sisihin ang Israel sa kakulangan ng progreso sa negosasyon tungkol sa pamunahing hidwaan na kinasasangkutan mismo ng Iran. Interesante ang ginagawa nila dahil pinapakita nitong malinaw ang interes nilang protektahan ang Hezbollah na pamunahing teroristang grupo sa kanilang proxy network. Sa tingin ko, sa kabuuan, nakinabang ang Iran sa tigil putukan. Pinayagan nitong makabawi sila mula sa pinsalang dulot ng pag-atake ng US at Israel mula katapusan ng Pebrero. Hiyak nahihirapan ang Iran dahil sa blockade na pumipigil dito na makapagbenta ng langis sa pandaigdigang merkado. Sa palagay ko, itinuturing ito ng rehimen bilang pagsubok sa kanilang katatagan. Wala silang pakialam sa kalagayan ng mga Iranian sa ekonomiya, habang alam nilang si Trump ay pressured dahil sa presyo ng gasolina sa Estados Unidos, inflasyon at iba pang salik na pwedeng makaapekto sa eleksyon sa Nobyembre. Sa tingin ko, naniniwala ang rehimen na mas matatag at determinado sila kaysa kay Trump at hindi ito magtutulak kay Trump na magbigay ng konsesyon. Sinabi ni Trump na wala siyang pakialam, pero pang publiko lang iyon. Tingnan natin ang mangyayari. Tiyak lahat ay nakatutok sa mga pinakabagong kaganapan at mga reaksyon. Tamakailan lang sinabi rin ni Embahador ng Iran na kung aatakehin ng Israel ang Hezbollah sa Beirut, tatargetin ng Tehran ang hilaga ng Israel. Alam na natin na nag-usap sa telepono sina Donald Trump at Benjamin Netanyahu. Ano kaya ang nais ng leader ng US na gawin ng punong ministro ng Israel na yon? O baka naman may gusto siyang wag gawin? Ano ang iyong opinyon? Sa tingin ko, binigyan ng Israel ng malawak na pagpipilian pagdating sa Lebanon hanggang sa makapagbigay ang rehimen sa Iran ng isang kasiyasiyang sagot tungkol sa issue ng nuclear at iba pang mga issue. Sa tingin ko, sa huli, kung sinabi ni Trump na itigil muna ang mga aktibidad sa Lebanon, wala masyadong pagpipilian si Bibi Netanyahu. Pero hindi ko iniisip na makabubuti kay Trump na gawin yon sa ngayon. Sa palagay ko, matalino ngayon na habulin ng Israel ang Hezbollah gamit ang lahat ng kanilang wakas. Dahil hindi natin alam kung gaano pa katagal bago talaga magkabisa ang isang tunay na tigil putukan sa kabila ng lahat ng kasalukuyang palatandaan. Nakakaintriga ang laro ng Iran. Ayon sa Tehran, nilalabag ng mga pag-atake ng Israel sa Lebanon ang tigil putukan ng US at Iran. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng dahilan ng Tehran na sisihin ng Israel kapag natatagalan ang mga pag-uusap sa pamamagitan ng Qatar at Pakistan, habang patuloy na naipagpapaliban ng Iran ang desisyon. Ano sa tingin mo ang magiging tugon ni Donald Trump dito? Tigreng papel ba siya o oras na para kumilos? Palagay ko nahuli siya sa sarili niyang patibong. Hindi rin naging malinaw ang mga layunin niya na magsimula ang pag-atake sa Iran. Matagal ko nang sinusuportahan ang pagpapalit ng rehimen, mahigit 20 taon na, halos kasing tagal ni Bibi Netanyahu. Pero hindi ko tingin yon ang layunin ni Trump. Sa palagay ko, gusto lang ni Trump makaalis dito. Sa tingin ko, gusto niyang ipahayag ang tagumpay, buksan muli ang kipot ng Hormuz, at pababain ang pandaigdigang presyo ng langis at ang presyo ng gasolina sa Amerika. Pero sa parehong panahon, alam niya na kung gagawa siya ng masamang kasunduan kumpara sa nuclear deal ni Obama noong 2015 o kumpara sa iba pa, kung masyado siyang mabibigay ng konsesyon sa Iran, siguradong pupunahin siya ng publiko. Lalo siyang nagiging lantad sa ganung puna, kaya tingin ko mahirap talaga posisyon niya. Sigurado akong naiinis siya. Sa tingin ko pinapakita niya na parang wala siyang pakialam at kaya niya maghintay, kaya hindi dapat mag-alala sa suspensyon. Sa tingin ko, kabado siya dahil tumaas ang presyo ng langis at bumaba ang stock market na yon.
Bukod sa epekto sa pananalapi, daya ng sabi mo, hindi siya nagmamadaling makipagkasundo. At nandyan pa ang midterms, ang epekto ng gastusin sa pamumuhay para sa mga Amerikano. Tapos may mga ulat din tayong naririnig tungkol sa mga alalahanin sa World Cup. Dahil ikaw ang dating National Security Advisor, sagabal ba talaga yon sa digmaan? Ano ang mga dapat niyang isaalang-alang sa loob ng bansa bago niya masabing tama na at posibleng ipagpatuloy ang aksyong militar? Bago nagsimula ang digmaan, hindi niya na ipaliwanag ng maayos sa mga Amerikano ang dahilan. Bakit ang mga patakaran ng Iran ay naglalagay sa panganib sa US? Malinaw na naglalagay sa panganib sa Israel, pati na rin sa ating mga kaibigan sa mga estadong Arabo sa Golfo. Pero direktang nilalagay sa panganib ang Estados Unidos? Hindi ito usapin ng isang kalumpati lang. Ito ay usapin ng paghahanda, tulad ng ginawa ni George H.W. Bush bago paalisin si Saddam Hussein mula Kuwait matapos salakayin ni Saddam ang Kuwait noong 1990 hanggang 1991. Dahil maliit lang ang suporta ng publiko kay Trump at negatibo ang opinyon sa digmaan ayon sa mga survey, nag-aalala siya na wala na siyang espasyo para gumalaw. Sa palagay ko, yun ang inaasahan ng mga Iranian. Ay kaya nilang dagdagan ng pressure sa kanya kung makukumbinsi nila siya na ang Israel lang nang humaharang sa pagitan nila at ng isang kasunduan, umaasa sila na pipilitin ni Trump ang Israel na tumigil. At sa tingin ko, isinapuso na nila ang tinatawag ng iba na taco phenomenon. Laging umaatras si Trump. Inaasahan ng rehimen ng Iran na mas matatag at determinado sila kaysa kay Trump. May ulat na ang presyon mula sa US ay nakaapekto sa mga posibleng hakbang ni Benjamin Netanyahu at Israel sa Dahiya, ang katimugang suburb ng Beirut na kontrolado ng Hezbollah. Patuloy pang nagbabago ang sitwasyon. Hinihintay pa natin kung totoo nga ba yon. Ngunit marami dito, Ambassador, ang nagulat na tila na isang tabi ang Israel na si Benjamin Netanyahu ay hindi gaanong kasali sa mga usapan sa pagitan ng US at Iran na syempre ay may ipinahihiwatig, lalo na't ang magkasanib na operasyon na Epic Fury at Roaring Lions ay nagkaroon ng malaking epekto noong katapusan ng Pebrero. Ano ang tingin mo tungkol sa relasyon na yon ng dalawang leader, ang leader ng US at ang leader ng Israel sa napakahalagang panahong ito para sa buong rehiyon na yon? Sa totoo lang, ang ugnayan ng mga magkakaalyado sa digmaan ay hindi perpekto. Halimbawa, sina Franklin Roosevelt at Winston Churchill noong ikalawang bigmaang pandigdig. Hindi aging madali. Pero sa tingin ko, binigyan ni Trump ng malawak na kalayaan ang Israel sa Lebanon sa ngayon. Patuloy kong gagamitin ang pagkakataon. Ang totoo, kung magpasya si Trump na gusto niyang itigil ang lahat ng labanan sa isang punto, mahirap para sa Israel na tumanggi. Kaya sa tingin ko, hanggat walang malinaw na pagtanggi mula sa White House, hindi dapat palampasin ni Netanyahu ang pagkakataon. Ang pagpapahina sa Hezbollah ay hindi lang nagliligtas sa Israel at sa mga mamamayan ng Lebanon sa banta nito, kundi pinapahina rin ang impluensya ng Iran sa rehiyon. Nakikinabang din doon ang US at Israel. Ironiya, marami rito ang pakiramdam ay pinipigilan ng US ang Israel na tuluyang tapusin ang banta ng Hezbollah. Malaki rin ang kapalit kapag gumanti ang Israel laban sa mga proxy ng Iran na nagpapakawala ng rocket at drone sa mga sibilyan at sundalo. Patuloy pang nagbabago ang sitwasyon. Maraming salamat. Dito na natin tatapusin pero mahalaga sa amin ang iyong oras. Ambassador John Bolton, live mula DC. Salamat sa pagsama sa Rundown. Salamat.